Pinalakas ng China sa mga nagdaang dekada ang kanilang puwersang militar sa rehiyon ng Pasipiko. Modernisasyon, kung saan lumaki ang hukbong bayan ng pagpapalaya at may bagong kagamitang ginagawa. Ang pagdevelop ng sandatang nuclear, inagbibigay sa China ng lakas para magpakitang gilas, sawa na ang Hapon. Habang nananatili ang pagdududa kung gaano ito makakaasa sa Estados Unidos, naghahanda na ang Hapon para sa posibleng digmaan laban sa China. Maliwanag ang mensahe mula sa bansa. Nais ng Hapon gumawa ng sandatang nuclear. Hindi bababa sa ilan sa Hapon ang mas tumitingin ngayon sa mga sandatang nuclear bilang posibleng panangga laban sa lumalaking banta mula sa China. Gayon din bilang isang paraan upang higit pang mailayo ang Hapon mula sa ilalim ng payong pangseguridad ng Estados Unidos. Noong Agosto 20, iniulat ng Reuters tungkol sa isang mambabatas sa Hapon na si Rui Matsukawa, na dating Deputy Defense Minister. Bumisita si Matsukawa sa Fordham Abbey sa United Kingdom noong Marso, kung saan nakipagkita siya sa mga mambabatas ng Britanya. Sumasailalim sila sa malaking pag-iisip muli tungkol sa papel na ginagampanan ng United States sa seguridad ng kanilang bansa. Noong panahong iyon, may kinikimkim na sama ng loob si Pangulong Donald Trump ng United States laban sa Europa, na tila bilang isang kolektibo tungkol sa mga issue kung magkano ang binabayaran ng kanilang mga bansa para sa sarili nilang seguridad at ang labis nilang pag-asa sa militar ng United States. Lumalapit si Trump sa Russia na di komportable para sa maraming leader ng Europa. Sa mensaheng iyon, nakuha ni Matsukawa ang pagiging simple. Magandang ideya kung gagawin din ng Japan ang ganoon, paliwanag ni Matsukawa. Ganito ang maaring itsura niyon. Hindi mahulaan si Trump kaya malakas siya. Totoo ito, pero dapat laging may plan B, ayon sa mambabatas na Hapones sa Reuters. Tungkol naman sa kung ano ang maaaring lamanin ng plan B, inilatag niya ang isang pangkalahatang direksyon na dapat isaalang-alang ng Japan. Maaaring magsarili ang plan B at magkaroon ng sariling nuclear na sandata. Sa karamihan ng ibang bansa, ang kagustuhang magkaroon ng sandatang nuclear ay maiintindihan, kahit hindi gaanong praktikal. Pero para sa Japan, ito ay halos hindi maiisip hanggang kamakailan lang. Mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang doktrinang militar sa Japan ay nakatuon sa pagiging mapayapa. Mas pinipili ng bansa ang diplomasya kaysa sa hayagang banta ng militar para makuha ang gusto nito. Gayunpaman, dahil sa hindi tiyak na ugnayan sa depensa ng Estados Unidos at Japan, kasabay ng lumalakas na kapangyarihan ng China at ang pananakop ng Russia sa Ukraine. Isang paraang gumana ng dekada, pero ngayon ay nagiging alanganin. Babalikan natin yan mamaya sa video. Ang pinaka-kagiliw-giliw sa komento ni Matsukawa ay hindi ito mula sa isang nag-iisang mambabatas na kontra sa buong bansa. Tulad ng binanggit ng Reuters, may maliit ngunit hindi rin basta-basta ang bilang ng mga Hapones na naniniwala na dapat pag-aralan ng bansa ang pagkakaroon ng sarili nitong programang nuklear na sandata. Mas matindi ang ganitong pananaw sa Timog Korea, kaalyado ng United States at Japan sa isang trilateral na kasunduan. Ayon sa Reuters, hanggang 75% ng mamamayang Timog Koreano ang pabor na magkaroon ang kanilang bansa ng sarili nitong mga sandatang nuklear. Malamang dahil ang bansa nila ay nasa gitna ng nuclear-armed na China at posibleng nuclear-armed na Hilagang Korea. Bagamat hindi ganun kalakas ang suporta ng mga mamamayan sa programang nuklear ng Japan, nananatili pa rin ito. Sa pinakamababa, marami sa Japan ang nagtutulak na bigyan man lang ng pansin ng bansa ang issue ng nuclear. Ayon sa Politics Today, mababa pa rin ang direktang suporta sa paggawa ng sariling sandatang nuklear ng Japan. Ayon sa outlet, ipinapakita ng mga opinion poll na dumarami ang handang muling pag-isipan ang tradisyonal na 3 prinsipyo ng Japan laban sa nuclear. Si Tatsuaki Takahashi mula Hiroshima, na ang lolo ay survivor ng atomic bombing noong 1945, ay napansin na habang lumilipas ang trauma ng trahedya, mas bukas na ang mga Hapones na pag-isipan muli ang patakaran ng bansa sa nuclear. Magandang punto iyan. Ang Japan lang ang bansa na direktang nakaranas ng matinding epekto ng sandatang nuclear dahil sa pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki. Ang dalawang nuclear attack ng United States gamit ang mas mahihinang bomba kaysa sa ngayon ay pumatay ng humigit kumulang 74,000 sa Nagasaki at 140,000 sa Hiroshima.
kabilang ang 38,000 bata, ayon sa kampanya para wakasan ang sandatang nuklear. Dahil sa takot sa kapangyarihan, sumuko ang Japan sa Estados Unidos at nagtapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Maaaring nagtuon sa paghihiganti ang Japan at lihim na pinagtrabaho ang mga sayentipiko sa sandatang nuklear. Ngunit iba ang direksyong pinili ng Japan. Ang pasifismo ay nag-ugat sa mga pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki. Pareho pa rin ang tatlong prinsipyo na hindi nuklear sa politika, kahit ilang dekada na ang lumipas. Sabi ng Wikipedia, ang tatlong prinsipyo na hindi nuklear ay isang resolusyon ng Parlamento ng Hapon, kahit hindi naging batas. Ito ang naging patakaran ng Hapon sa nuklear mula dekada 1960. Ang mga prinsipyong iyon ay simple. Hindi kailanman magmamay-ari ng sandatang nuklear ang Hapon, hindi kailanman gagawa ng sandatang nuklear ang Hapon, at hindi kailanman papayagan ng Hapon na maipasok ang sandatang nuklear sa kanilang teritoryo. Hindi ka na makakahanap ng mas tuwiran at malinaw na anti-nuklear na paninindigan kaysa dyan. Hindi rin siguro nagkataon na pinagtibay ang mga prinsipyong ito noong kasagsagan ng Cold War sa pagitan ng United States at Russia, na parehong nag-uunahan sa pag-iipon ng sandatang nuklear na sobra-sobra na para wasakin ang mundo. Habang naglalaban sila, tila kabaligtaran ang direksyong pinili ng Hapon. Laging mananaig ang diplomasya kaysa sa pagpapanatili ng banta ng nuklear. Iyon ang tila mensahe noong panahong iyon. Gayunpaman, marami na ang nagbago mula noong dekada 1960. At ang sitwasyon na kinalalagyan ngayon ng Hapon ay maaaring mangailangan ng pagbabago ng pamamaraan, gaya ng sabi ng Reuters. Ayon sa ilang mambabatas, opisyal ng gobyerno at dating opisyal militar ng Hapon, dumarami ang nais na paluwagin ito. Ang pangakong dekada na ng Hapon na binuo noong 1961 na hindi mag-produce, magmay-ari o mag-host ng mga sandatang nuclear sa kanilang teritoryo, nakilala bilang tatlong prinsipyo ng hindi nuclear. Ito ang huling pagbabawal sa seguridad ng Hapon. Ayon sa Reuters, ika-80 anibersaryo ngayong Agosto ng pambobomba sa Nagasaki at Hiroshima. Hindi mawawala ang katotohanan ito sa mga nasa loob ng bansa na nagtutulak para sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Maaari rin nilang ipunto na ang tatlong prinsipyo laban sa nuklear ay hindi kailanman naging tulad ng inaakala o hindi kailanman nagtayo, nag-host, o nagmay-ari ng sandatang nuklear ang Japan kaya hindi nasuway ang mga prinsipyo. Gayunpaman, may argumento na maaaring ihain na ang mga prinsipyong ito ay nanatiling umiiral sa loob ng mahabang panahon dahil sa matibay na alyansa ng Japan at United States. Tulad ng sinabi ng Reuters, umaasa pa rin ang Japan sa nuclear na armas ng United States na minsang nagwasak sa Nagasaki at Hiroshima para hadlangan ang mga banta ngayon. Sa ilalim ng extended deterrence, nangako ang Washington na gagamitin ang lahat ng militar, kasama ang nuclear, para ipagtanggol ang Japan at iba pang kaalyado. Hindi na kailangan ng Japan ng sariling nuclear weapons dahil protektado ito ng nuclear umbrella ng isang bansang kayang maglunsad ng nukes saan man gamit ang submarino, stealth bombers, at intercontinental ballistic missiles na abot saan man sa mundo. Hindi man patas tawaging mapagkunwari ang Japan dahil sa proteksyong tinatamasa nito. Hindi rin nababago ang pananaw na isang makapangyarihan at maunlad na bansang kayang gumawa ng sandatang nuklear ay nakakapanatili ng mapayapang prinsipyo dahil sa proteksyon ng mga kaalyado nito. Ngayon, tila nagsasara na ang payong na iyon, kaya may ilan sa Japan na naniniwalang panahon ng talikuran ang tatlong prinsipyo laban sa nuklear. Ipinapakita ng sinabi ni Matsukawa sa video na mahalaga ang papel ng United States sa bagong pananaw na ito. Ibinigay dito ang unang dalawang dahilan kung bakit gusto ng Japan ng sandatang nuklear. Natalakay na rin natin ang paggising ng Europa ayon kay Matsukawa. Mahalagang tandaan na naganap ang pagpupulong niya sa United Kingdom noong Marso ngayong taon. Noon, iba ang posisyon ng United States sa mga issue tulad ng Europa at digmaan sa Ukraine kumpara ngayon. Balikan natin ang Marso. At baka maalala mong iyon ang panahong hindi maganda ang sinabi ni Trump at ng kanyang administrasyon tungkol sa Europa. Noong buwang iyon, naglabas ang politiko
at Reuters ng detalyadong artikulo tungkol sa sinadyang pagsisikap ng Estados Unidos na lumayo sa Europa. Mas naging sensationalista ang politiko. Naglabas ng headline na sinasabing nais ni Trump sirain ang European Union para maitayo ito ayon sa sarili niyang imahe. Ayon sa outlet, nakita ni Trump ang kahinaan ng European Union dahil sa kaguluhan ng bawiin niya ang tulong militar ng United States sa Ukraine noon. Mabilis namang binawi ang desisyon, pero ipinakita nitong unti-unti nang nakikita si Trump bilang pasaway sa geopolitika. Isang tao na hindi mo mahuhulaan ang mga desisyon at madalas ay tila gumagawa ng mga hakbang na taliwas sa matagal ng mga alyansa. Ibinida rin ng politiko na naniniwala si Trump na parang nilikha ang European Union para lokohin ang Estados Unidos. At dahil si Trump ay nakipagpulong kina Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at Pangulong Vladimir Putin ng Russia nang hindi isinasama ang mga kaalyado ng una mula sa Europa. Tila malinaw na may pagtatangkang hatiin ang Europa. Sa pagkakataong ito, hindi gaanong agresibo ang Reuters sa United States policy sa artikulong ito. Sinabi nito na 3 linggo lang, hanggang Marso 10, bago napansin ng Europa na nabubuwag ang 75 taong alyansa nila sa United States. Ikinuwento kung paano pinaalalahanan ni United States Vice President J.D. Vance ang mga leader ng Europa noong Pebrero sa Munich Conference. Ang mainit na pagpupulong ni Vance, Trump at Zelensky sa White House ay nagpalala sa bagong paghamak ng United States sa Europa. Noong Marso, 12 nangako si Trump na gagantihan ang European Union at Canada matapos nilang magpatupad ng taripa laban sa United States tariffs sa kanilang teritoryo. Mukhang hindi sapat ang paglayo ng mga kaalyado. Hindi rin malabong magsimula ng digmaang pangkalakalan. Ilang buwan na ang lumipas. At mas cooperative na ngayon ang relasyon ng United States at Europa. Gayunpaman, nag-iwan ng bakas sa ang panahong ito ng kawalang katiyakan at napansin ito ng Japan. Dapat itanong, kung nagagawa ito ng United States sa matagal na nilang kaalyado, posible rin ba nilang gawin ito sa Japan? Ang United States ay gumawa rin ng mga hakbang na mas direktang nakatuon sa Japan at nagpapatanong sa kasalukuyang kalikasan ng alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Halimbawa, ang pagkilala ni Trump sa North Korea bilang nuclear power. Tinawag ng United States President ang North Korea na nuclear power noong Enero, ilang oras matapos siyang manalo at manungkulan. Nagulat ang Japan sa mga salitang iyon. Malamang nadulas lang ang kanyang dila at hindi ito opisyal na pagkilala sa nuclear status ng North Korea. Noong Hulyo 29, iniulat ng Al Jazeera na nanawagan ang kapatid ni Kim Jong-un sa United States na kilalanin ang North Korea bilang nuclear-armed state. Para sa iba, ipinakita ng sinabi ni Trump ang tunay na pananaw niya at ng administrasyon sa North Korea. Sumunod ang mga komentong ito matapos ang unang termino ni Trump, kung saan nakipagkita siya kay Kim Jong-un sa isang kaganapan na ayon sa Observer Research Foundation ay nakaapekto sa kooperasyon ng United States at Japan dahil sa United States first na approach ni Trump sa North Korea. Ayon din sa parehong sanggunian, maaaring iniisip pa nga ni Trump na payagan ang North Korea na panatilihin ang anumang mga sandatang nuklear na maaaring mayroon o wala sila. Iniulat ng politiko na pinag-iisipan ni Trump ang plano para sa Democratic People's Republic of Korea, payagan ng North Korea na panatilihin ang nuclear na armas at bigyan sila ng insentibong pinansyal kapalit ng hindi paggawa ng bagong bomba. Kung mangyari ito, maaaring magdulot ito ng alitan sa South Korea at mapatigil ang TSC ayon sa ulat. Ang TSC ay ang Trilateral Security Agreement sa pagitan ng United States, Japan at South Korea na nabanggit natin kanina. Kung umatras ang South Korea dahil kay Trump, susunod ba ang Japan? Ang pagpayag na maging nuclear power ang North Korea ay hindi lang banta sa South Korea. Target din ng North Korea ang Japan at iba pang bansang Asyano na tingin nila'y makakanluranin. Makikita natin kung bakit nagtitiwala ang Japan sa United States bilang nuclear na kaalyado at tagapagtanggol. Ngunit ngayon ay nayayanig na ito. Lalong nabawasan ang tiwala dahil sa trade war ni Trump, ayon sa Reuters, na ang United States ay planong magpataw ng 25% taripa sa Japan at South Korea. Sa huli, nagkasundo ang United States at dalawang bansa na gawing 15% ang taripa. Pero ang katotohanan na pinag-uusapan pa rin ang mga taripa ay nagbibigay ng isa pang dahilan para sa pag-aalinlangan ng Japan sa kanilang kaalyadong United States. Ang mahalaga dito ay kawalang katiyakan. Hindi alam ng Japan ang susunod na hakbang ng United States. Maaaring isang beses lang na masamang buwan ang nagpaalala kina Europa at Matsukawa na pag-isipan muli ang kanilang posisyon tungkol sa United States.
Hindi pa ganap na ayos ang lahat. Pero malamang di magbago ang alyansa ng Amerika sa Europa at Japan kay Trump. Pwede pang lumala ang sitwasyon. Magdulot ng mas maraming tanong at panawagan na mag-armas ang Japan kaysa umasa sa United States. May panawagan sa oposisyon ng Japan na bawasan ang pag-asa ng bansa sa United States sa kalakalan. Noong Hulyo 7 iniulat ng Reuters ang sinabi ni Hirofumi Yoshimura, co-representative ng Japan Innovation Party. Ayon sa kanya sa Reuters, dapat palawakin ng Japan ang kalakalan sa mga bansang sumusuporta sa malayang kalakalan. Imbes na umasa lang sa United States, dapat ang Japan ay may 5 hanggang 10 mas maliliit na haligi. Mas mainam itong paraan para di bumagsak ang bubong. Sa militar, ipinakita ng Japan na binabawasan nito ang pag-asa sa United States. Nagsusumikap ang bansa na itaas ang paggasta nito sa depensa hanggang 2% ng kabuuang gross domestic product nito pagsapit ng 2027. Inaprubahan din ang $551.3 bilyong depensa na badyet para 2025, ika-13, sunod na pagtaas sa maraming taon. At isang patunay kung paano unti-unting lumalayo ang Hapon mula sa mga pasipistang polisiya ng nakaraan, patungo sa mas aktibo at mas personal na depensa. Ang pagkakaroon ng sariling sandatang nuclear ay maghahanda sa Hapon sa posibleng labanan sa Pasipiko kahit walang agarang tulong mula sa Estados Unidos. At kung pag-uusapan ang mga posibleng labanan sa hinaharap, dito na papasok ang pangunahing dahilan kung bakit maraming Hapones ang nais magkaroon ng sariling sandatang nuclear ng kanilang bansa. China totoo, malaking banta na ng nuclear ang China sa Hapon at lalo pang tumitindi habang lumilipas ang panahon. Ayon sa Arms Control Association, ang China ay may tinatayang 600 na sandatang nuclear sa kanilang imbakan. Ibinigay din ng The Guardian ang parehong bilang sa isang ulat noong Hunyo at idinagdag na hindi kontento ang China na manatili lamang sa 600. Ayon sa ulat ng Stockholm International Peace Research Institute, gumagawa ang China ng halos 100 sandatang nuclear bawat taon mula 2023. Kung magtutuloy ang bilis, aabot ang China ng 1,000 bago matapos ang dekada. Mas malaking pangamba ito para sa Japan kaysa sa pagsisikap ng North Korea na maging nuclear na kapangyarihan. Itinuturing ang North Korea na nagpapanggap na nuclear na hari sa Pasipiko kahit delikado ito. China lang ang nangingibabaw sa Pasipiko at walang ibang bansa ang makakatapat dito. Sa nuclear na usapin, tiyak na di kaya ng Hapon kahit hindi alanganin ang relasyon nito sa United States kaysa dati. Ang totoo, kaya ng China na tamaan ng Hapon gamit ang mga nuclear bago pa man makapagdepensa ang United States para sa kaalyado nito. At hindi naman lingid sa lahat na tila natutuwa ang China sa kakayahan nitong takutin ang Hapon. Noong Hulyo, iniulat ng Independent na nagbabala ang Hapon dahil sa pagdami ng aktibidad militar ng China malapit sa teritoryo nito at sa Pasipiko. Isang buwan bago iyon, unang beses na pumasok ang aircraft carrier group ng China sa karagatan malapit sa silangang isla ng Hapon. Ipinapakita nito kung paano nagiging mas lantad ang mga taktika ng pananakot ng China. Gayunpaman, hindi pa tahasang tinakot ng China ang Hapon ng isang nuclear na pag-atake. Iba ang estilo ng China, pero kayang magdala ng aircraft carrier ng strategic bomber na pwedeng maglunsad ng sandatang nuclear. Makikita na tama lang mag-ingat ang Hapon sa banta ng China sa kanilang soberanya. Tumugon na ang Hapon, ayon sa Independent. Pinabilis ng Hapon ang militarisasyon sa timog kanlurang mga isla at naghahanda mag-deploy ng long-distance cruise missile. Nabahala ang Hapon sa posibleng sigalot sa Taiwan na inaangkin ng China at handa silang gamitin ang puwersa. Sinusubukan din ng Hapon ang kanilang surface-to-ship missiles, ayon sa ulat noong Hulyo. Ano ang malinaw na mensahe sa China na naghahanda ang Hapon laban sa banta ng hukbong dagat ng Beijing? Pero ang totoo, may sandatang nuclear ang China pero wala ang Hapon. At ganoon pa rin ang sitwasyon. Kapag nag-aalala ang mga tao sa Hapon kung sakop pa sila ng nuclear umbrella ng United States sa Pasipiko, magiging problema ang pagkakaibang iyon. Iiwan natin ang huling salita sa isang nakaligtas sa pambobomba ng nuclear sa Hapon na nakausap ng Reuters noong Agosto. Ang lalaking iyon ay nagngangalang Kunihiko Sakuma at ang kanyang mga komento ay sumasalamin sa opinyon ng marami sa Hapon ngayon, kahit na yaong mga nakasaksi mismo sa mga kasindak-sindak na epekto ng mga sandatang nuclear.
Kahit nasa nuclear umbrella tayo ng United States, hindi ibig sabihin ligtas na tayo. Kapag ginamit ang nuclear weapons, tapos na lahat. Ang tunay na seguridad ay umiiral lamang kapag may tiwala sa isa't isa ang mga bansa. Walang tiwala sa isa't isa ang Tsina at Hapon. Habang ganito ang sitwasyon, lalakas ang panawagan na mag-armas ng nuclear ang Hapon. Hindi lang ang Hapon ang bansa sa Indo-Pasipiko na naniniwalang maaaring may paparating na digmaan at kailangan nilang maghanda. Nag-iingat ang Australia sa nagbabagong sitwasyon sa rehiyon at ginagawa ang lahat para maghanda. Bakit tahimik na nagiging military superpower ang Australia? Panoorin sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa pandaigdigang militar. At salamat sa panonood.